Naku po, mukhang sa susunod na mga araw mga tol, meron na naman pong mga iiyak na Duterte supporters. Bakit po? Mukhang nagpaparamdam po itong si Senator Joel Villanueva ngayon makalipas po ang ilang araw na pananahimik. Ngayon po, nagsasalita na po siya at mukhang hindi magugustuhan ito ni Alan Peter Cayetano. Pero bago natin puntahan ang balita tungkol dyan, binabati po natin ang New York Knicks. Champion po sila. Kaya nga tayo maagang nakapagtigil kanina ng ating live stream dahil manonood si top 1 ng NBA. At syempre, kaya po ako kumakampi sa New York Knicks. Nandun po ang kababayan po natin, ang PhilAm na si Jordan Clarkson. Kaso bangko. Pero nakapusta naman siya kanina, nakapuntos naman siya kanina mga tol. Naka 2 points. Naka-score naman si Jordan Clarkson. Pero biruin ninyo ang New York Knicks mga tol, 53 years in the making. Ang huling championship po nila ay 1973 pa. Tapos nagharap sila sa kauna-unahang pagkakataon ng Spurs noong 1999, talo sila. Kaya ngayon, nabawian nila ngayon ang Spurs. Congratulations sa New York Knicks at congratulations din kay Jordan Clarkson, ang kauna-unahang PhilAm na nakakuha po ng NBA Championship. Dito po sa balita ng One Sports News. Congrats, kababayan. Jordan Clarkson adds an NBA championship to his resume, becoming the first Filipino-American player to reach the summit of the league after helping the New York Knicks complete their historic NBA title run against the San Antonio Spurs. Napakaganda ng naging laban kanina. Kung gaano kaganda yung mga nakaraang laban, napakaganda din kanina, tinambakan ng 16 ang New York Knicks. Akala ko talo na eh. Pero humabol sa kauna-unahang pagkakataon sa loob pa ng 3 minuto na lamang yata bago matapos ang basketball, saka lamang lumamang ito pong si New York Knicks at hindi na po nakaporma pa. No? Medyo humahabol pero hindi na ulit nakalamang pa ang San Antonio Spurs. Kaya muli, congratulations, pero dako na po tayo dito po sa ating pag-uusapang balita. Ang tanong mga tol, masaya ba kayo kung sakasakaling lilipat ito pong si Joel Villanueva sa kampo nito pong si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian? Kung kayo po yung masaya sa paglipat niya, kung sakali, mag-comment po kayo ng 1. Kung hindi naman, mag-comment po kayo ng 2. Kasi mga tol, dalawa lang naman ang ibig sabihin yan eh. Kapag ka lumipat siya, tapos na ang laban para kay Alan Peter Cayetano at magkakaroon na po ng panibagong Senate President. Pero kung hindi pa rin po lilipat, itong si Joel Villanueva, mananatili pong bakante ang Senate President dahil kinakailangan ng 13 senador para po makapag-elect ng Senate President. O mukhang maraming masaya, no? At maraming malulungkot din dyan ang mga DDS. Dito po sa balita na atin pong babasahin mula po sa Billionario News Channel. Sinabi po ni Joel Villanueva, sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. Naku po. Paano yon, Alan Peter Cayetano? Hindi na sasama sa pagboboykot ninyo itong si Joel Villanueva kung sakali. Kasi sa kanya na mismo nang galing eh. Pero ang tanong, kailan magkakaroon ng special session? Sabi kasi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ayusin nyo muna yung Senado, 'di ba? Bago kayo humingi ng special session. Kung makakabuo nga naman ng 13, mukhang sasapat na yon para masabing maayos na kahit paano ang Senado. Kaya tingin ko, pagbibigyan niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung sakasakali. No? Ito ba ay paramdam na ni Joel Villanueva na talagang siya'y tatalo na ng bakod? At meron nga pong video, ito, courtesy of Jesus is Lord Church Worldwide. Posted po ito sa
TV5, no? Nakalagay po dito, hindi po pwedeng puro away na lamang. Handa raw si Senator Joel Villanueva na dumalo sakaling magkaroon ng special session sa Senado para talakayin ang ilang mahalagang nakabimbing trabaho na naantala dahil sa mga nakalipas na issue sa mataas na kapulungan. Sinabi ito ni Villanueva sa isang video message na ipinalabas sa live streaming ng Jesus is Lord Church Worldwide ngayong linggo, June 14. Ito po ang kauna-unahang public appearance ni Senator Joel Villanueva simula po noong June 1 matapos pong mag-boycott ang noon ay majority sa pamumuno nitong si Alan Peter Cayetano. Pakinggan po natin ang buo. Ang sinabi po dito nitong si Joel Villanueva, mga tol. Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation, at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Ako po. Paano yan? Alan Peter Cayetano, nagsasalita na ngayon ang isang tao din ng Diyos. No? At kung usapin talaga ng pagiging lingkod ng Diyos, sa pagkakaalam ko, pastor itong si Joel Villanueva kumpara kay Alan Peter Cayetano na mahilig magsalita lamang ng salita ng Diyos. Dalawa na kayo ngayon. Magiging magkalaban ba ang parehas maka-Diyos? Si Alan Peter Cayetano na noong June 12 nag-live streaming, praise God, yun kagad ang bungad ni Alan Peter Cayetano. Dito naman, nakikita nyo rin po ang isang tao ng Diyos, ha? Hindi ko sinasabing depende yan sa paniniwala ninyo, pero sa paniniwala ng JIL, lingkod talaga ng Diyos itong si Senator Joel Villanueva. Kaya magbabanggaan ngayon ang dalawang senador na parehas maka-Diyos. Sino kakampihan nyo sa dalawa, mga tol? Sa ngayon, wala pa. Kasi alam naman natin na wala pa namang nagaganap, kung hindi parang pahiwatig pa lamang. Pero tingin ko, itong paglabas ni Senator Joel Villanueva na ito, senyales na ito na siya'y gusto na talagang magtrabaho. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Nako! Mas marubdob yung pagdadala ng pananalita nitong si Senator Joel Villanueva kaysa kay Alan Peter Cayetano. Pagka pinakinggan mo yung dalawa, mas kapanipaniwala yung pagsasalita nitong si Joel Villanueva ang tanong, kung siya ba talaga'y gagawa ngayon ng tama. Kasi
mag-backgrounder lang tayo muna mga tol, ano? Bago natin pakinggan yung reaksyon dito ni Senator Ping Lacson. Itong si Joel Villanueva, ito ay anak ng pastor na sino nga ba? Sino yung tatay niya? Nawala bigla sa loob ko. Talagang makakalimutin na ako. Kung sino man siya, kilala nyo na marahil. Pakitulungan nyo na lamang ako kung maaalala po ninyo. Anong pangalan ng tatay niya? Eddie, salamat. Si Pastor Eddie Villanueva ng JIL. Ngunit, marami po kasing nangyari sa nakalipas na panahon na nadungisan yung pangalan nito pong si Joel Villanueva. Siya po ay naakusahan ng korupsyon, ng graft, partikular sa PDAP. At nga ito'y nagresulta sa pagkakasuspindi sa kanya ng Office of the Ombudsman, bagamat hindi po ito ipinatupad nang noon ay Senate President na si Coco Pimentel sapagkat naging senador na si Joel Villanueva. Yung kanyang kinaharap po kasi na kontrobersya na iyon mga tol ay kongresista pa lamang po siya nang nangyari yon. Tapos, na lumipas ang mga panahon, napag-alaman natin na nawala na pala yung kaso niya sa ombudsman sapagkat pinawalang sala na siya ng ombudsman. Sa madaling salita, malinis na. Ang problema, noong 2024 sa pagdinig o 2025 sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee o rather ng House of Representatives, yung counterpart ng Blue Ribbon Committee nito, ay direkta na po siyang inakusahan. Nung una kasi rumors pa lamang no, pinagbibintangan ng mga senador, kasama siya doon with Chis Escudero dahil sa 142 billion pesos budget insertion at nabanggit doon na bahagi daw ng 142 billion pesos na yon ay ang pangalang Senator Joel Villanueva. Pero lahat po yon ay sketchy information lamang, rumors, no? Hindi maliwanag. Pero kaladkad talaga ang pangalan niya doon po sa hearing ng House of Representatives nang noon ay tumistigong sina Bryce Hernandez at saka ito pong si JP Mendoza. Nagpakita sila ngayon ng ebidensya na meron pong kaugnayan di umano sa flood control project anomalies itong si Joel Villanueva sa pamamagitan ng photograph ng conversation sa Viber message. At doon na nga po talaga nagsimula ang kalbaryo sa legal nitong si Joel Villanueva. Hindi na po siya tinantanan. Partikular ng mga kanyang kritiko at isa na po tayo dyan. Every now and then tinatalakay po natin ang kanyang pagiging senador na tayo po'y naghahanap ng pananagutan. To make the story short mga tol, humaharap na sa kasong legal or plunder itong si Joel Villanueva. In fact, sinabi nga po ng ating ombudsman na in 2 weeks time, kakasuhan po itong si Joel Villanueva for plunder. Pero hindi po yun nangyari sapagkat natapos ang 2 weeks last June 11 kasi June 12 is Friday, Independence Day, holiday. Kaya ine-expect natin ngayon, nagugulatin tayo ng ombudsman ngayong Lunes, bukas hanggang Friday. Baka po sampahan na ng kaso itong si Joel Villanueva. Pero paano naman ngayon kung bigla po itong tumalon? Anong mangyayari sa kaso? Ito, this is my personal belief and opinion lang. Hindi ako naniniwalang kahit tumalon ng kampo itong si Joel Villanueva ay iaatras ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban sa kanya. Sapagkat pag ginawa po yun ng Office of the Ombudsman, magiging obvious talaga yan. Garapalan na po yan sa harapan ng publiko. Porkit tumalon, aalisin na ang kaso. Ang nakikita ko dyan, patuloy po itong kakasuhan regardless kung ano ang maging posisyon niya, manatili ba kay Cayetano o lumipat kay Gatchalian. Ngunit, ito naman ay espekulasyon ko lamang. Pag kinasuhan siya, in the event na lumipat siya kay Gatchalian, ang tanong, gaano kalakas ang ebidensya laban sa kanya para mapatunayan siya ay guilty sa kasong plunder.
malalaman natin yan kinalaunan mga tol. Pero sa ngayon, maliwanag na may senyales. Ang senyales ay ang pagpapahayag ni Joel Villanueva na tama na ang bangayan at siya'y willing magtrabahong muli at kung kinakailangan magkaroon ng special session, pupunta siya, magpa-participate siya, which is taliwas sa paninindigan nitong si Alan Peter Cayetano na sinasabing hindi niya matatanggap ang leadership nitong si Gatchalian sapagkat sa kanyang paniniwala, siya pa rin ang Senate President. Illegal daw po ang ginawa ng majority noong June 3 sa pagtatanggal sa kanya at sa mga posisyon diyan po sa Senado. Katulad na rin ng posisyon bilang acting majority floor leader nitong si Joel Villanueva. Ngayon, alamin natin ano ba ang saloobin dito ni Senator Ping Lacson. No, mamaya na yan si Bato de la Rosa, mamaya na rin yan si Yusek Claire Castro, mamaya na rin si Magalong, ano? Si Yusek Claire Castro, yan, Yusek Claire Castro, Bato de la Rosa, Magalong, pero unahin natin si Senator Ping Lacson. Pakinggan natin ano po ang masasabi ni Senator Ping Lacson kaugnay po ng posibleng special session ng Senado at nakalagay din po dito yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po sa inyo, Senator, sir. Good morning po. Yeah. Nimpa, Isa, magandang umaga sa ating lahat. Good morning, sir. Parang under the weather si sir. Oo nga. Ayan, pero salamat po sa pagpapaulang. Thank Una, you sir, po. meron pong ito na muna, sir, itatanong namin. Si Senator Joel Villanueva, meron po siyang sinabi, Yan na. recorded message niya para sa mga members ng Jesus is Lord Fellowship na pag nagpatawag ng special session, ang presidente, dadalo siya. Sa ano po ang dating ninyo nito sa inyo? Anong significance nito, sir? Actually, hindi lang siya, kami lahat Opo. dapat mag-attend ng special session. Mm-mm. Kasi merong reason yan eh. Halimbawa, natatandaan ninyo, hindi na nakapag-meeting yung Commission on Appointments, di ba? Opo. Kasi nagkagulo-gulo. Ngayon, may mga at least, I think, 5 official doon due for promotion to either Commodore or General, Brigadier General, na aabuti ng ban doon sa 1-year ban. Nakakaawa yung mga opisyalis na yun ng ating Armed Forces of the Philippines. So biruin mo dahil sa kalokohan nitong si Alan Peter Cayetano, ikukonfirma na lang, promoted na sila eh. Talagang confirmation na lamang ang kailangan kasi sa ilalim ng batas, kinakailangan kumpirmahin ng Commission on Appointment ang promotion po nila. Pero dahil nga po sa pagbo-boycott sa sesyon nitong sina Alan Peter Cayetano, hindi po nangyari yon noong June 1. Kaya tingnan natin kung ano ang magagawa sa mga susunod na araw. Meaning, yung kanilang birthday magaganap between probably now and yung kanilang promotion, yung confirmation. So, anong importance doon? Di ba may epekto yan sa moral ng ating mga sandatahang lakas. Opo. Hindi lamang doon sa 5, kung hindi dahil sa ang impact is dahil sa gulo sa Senado, mawiwindang yung kanilang well-deserved na promotion sana o confirmation. Kasi alam naman natin, basta kernel up, kailangan dumaan sa confirmation ng Commission on Appointments. Nag-iiyakan na yung mga tatanga-tangang Duterte supporters. So, sabi ko sa inyo, mga tol, hindi ko kayang iwasan basta-basta eh. Ang ganda na ng topic natin kanina. Nagkakaroon na ako ng pag-asa sa mga tatanga-tangang DDS na magbabago. Pero wala pa rin pagbabago. Tingnan nyo naman yung sinasabi nila dyan sa harapan po ng chat area. Oh. Mga tatanga-tanga talaga. Hindi ninyo matatanggap siguro kapag tumalon na finally itong si Joel Villanueva. At sasabihin nyo na rin kay Joel Villanueva, nabayaran ng maleta. Ay hindi, nabayaran ng malita. Nagtataka ako sa inyo, ang tamang spelling ng maleta in English ay suitcase ay maleta. M-A-L-E-T-A. Bakit ang lagi niyong tawag malita? Malita? Hindi malita, maleta. Now, kung meron silang nomination na ginawa ang Pangulo noon at hindi nagkaroon ng Commission on Appointments na hearing o meeting to confirm them, kawawa naman sila, hindi ba? So, assuming na yung birthday nila is pagkatapos ng special session, kung kailan man yon, hindi pa sila mababan, di ba? Opo.
So, kung nabigyan sila ng ad interim appointment, kasi remember, yung binigay sa kanila, malamang nomination yun eh. So, hindi lang maisuot yung kanilang 1 star sa balikat nila dahil nga hindi pa rin sila confirmed. Now, kung nabigyan sila ng ad interim appointment, nung after na magsinidya kami, nung itong nakaraang Mayo, di ba? O Hunyo, whatever. No, Tingnan nyo tong gaano kasama itong mga tatanga-tangang DDS. Oh. Sabi niya, wish ko mabiktima pamilya mo ng adik para matrauma ka. Alam mo, kadalasan yung mga nagwi-wish nangyayari sa pamilya nila yon. Tandaan mo yung sinabi mo sa akin, mangyayari yan sa pamilya mo. Magiging biktima kayo ng hindi magandang sirkumstansya sa hinaharap. Tandaan mo tong petsa na ito. June 14, past 12 in the afternoon, nag-wish ka ng hindi maganda sa kapwa mo at pretty sure ako, mangyayari sa iyo yan o kaya sa iyong pamilya. kung mabibigyan sila ng ad interim at hindi sila ma-confirm dahil July 27 pa yung opening ng second regular session, kawawa sila. Pero, Diba? opo, Pangalawa, Di ba naisip may yan mga ni Alan Peter Cayetano? Nang dahil lamang sa kanyang pagkapit sa pwesto, yung mga nagsilbi sa ating bayan, dekada, halos ibigay ang kanilang buhay para sa bayan, maglingkod sa atin, protektahan tayo. Tapos dahil sa paghahangad niya sa kanyang posisyon, nag-boycott, hindi tuloy na kumpirma yung mga appointment or promotion ng mga general na ito. panukalang batas na nasa third reading na. Meron niyang, ang alam ko, pang BICAM na eh. So, ito yung mga priority bills. Hindi ko lang alam ngayon kung ano yung mga batas. Ang isa doon, yung hospital detention. Makasingit lang. Tama kayo mga tol, bumabalik talaga sa kanila. Kasi tingnan po natin ang sitwasyon, ano? Sabi nila, mamatay na si Pangulong Bongbong Marcos. Anong nangyari? Namatay yung kapatid ni Rodrigo Duterte. Sabi nila, makulong ka, Bongbong Marcos. Anong nangyari? Nakulong si Rodrigo Duterte. Sabi nila, ma-impeach ka, Bongbong Marcos. Anong nangyari? Na-impeach si Sara Duterte. Oh, sabi nila, bayaran ako, binayaran tuloy ako ni Ibian Bel. Ikaw naman, Ibian Bel eh. Maraming salamat tol ha. Talagang napaka-generous mo. Shoutout sa iyo at maraming salamat. Lahat ng mga manonood natin, shoutout po sa inyo. Wag na kayong mag-send ng super sticker mga tol. Sa totoo lang, ano? Pero kung kaya ninyo, di salamat. Ang sapat sa akin talaga ay panonood ninyo. Kasi talagang ako'y lubos na natutuwa na maganda po ang ibabayad sa akin ng Facebook at YouTube ngayon dahil napakalakas ng suporta ninyo. Biruin ninyo mga tol, ang nanonood sa atin ngayon 6,500, tapos sinasamahan pa ng mga tatanga-tangang Duterte supporter, lalo tuloy tayong dumadami. Talaga nga naman, oh. Sige, balik. Hindi, tutuloy ko pa yung sinasabi ko. 'Di ba? Yung mga sinasabi nitong mga tao na ito, mga DDS, bumabalik sa kanila. Sabi nila, adik daw po si Pangulong Bongbong Marcos, pero ang nakikita po natin mukhang adik, yung sinasabing bading. Ano? Kilala nyo ba kung sino yung mukhang adik na bading? Hindi ko nababanggitin ng pangalan dito. Baka kilala nyo. Tapos sabi nila, baliw daw po si Pangulong Bongbong Marcos, wala sa tamang pag-iisip dahil adik. Yung mismong tatay, sinasabihan yung kanyang anak na baliw. O lahat bumabalik sa kanila. Sasabihin nila, bayaran daw ako. Totoo, binayaran ako ni Ibian Bel eh. No? O, ito, para maging masaya kayo, mga tatanga-tangang DDS, umaamin ako, bayaran ako. Bayaran si Top 1. O, masaya na kayo? Gusto nyo balato? Kung gusto nyo ng balato, magpaparapol ako ng 10,000 pesos saka 2,000 pesos. Kasi itong si Alan Peter Cayetano, nangako po ito ng 10,000 piso eh. Tutuparin natin. Tayo tutupad. Tinupad ko na ngayon actually nung una, nung dumating po ito, di ba? Nagparapol tayo ng 10,000. Tapos nangako rin si Marcoleta na 2,000 kaya tutuparin po natin yan. No? Malay ninyo, pagka dumating na yung ikalawa kong ganito, o 10,000 ipaparapol natin. Pero uunahin natin yung 2,000. Kaya mga tatanga-tangang DDS, huwag kayong mag-alala. Ang gagawin ko sa raffle natin, paswertihan lang. Mayroon akong SIM card na gagamitin, tapos ipa-flash ko dyan sa screen.
tatawagan nyo. Kung sino ang makapasok sa tawag, siya ang bibigyan ko ng either 1,000 o 500 piso. Kasi pagka 1,000, 20 katao yun. Ay, 10 katao. Pagka 500, 20 katao. Pag-iisipan pa natin yan. Pero balik na tayo dito sa pinag-uusapan. At ipinaliliwanag dito ni Senator Ping Lacson yung mga pagkakamaling nagawa o epekto ng mga nagawa nitong si Alan Peter Cayetano. Dahil sa pag-boycott nila sa Senado, unang tinamaan na yung mga makukumpirma sana na mga general. Tapos ano pa? Pakinggan natin patuloy po ito. Ni Senator Risa. Mhm. Kung hindi naman magagawa yun, sayang naman. Opo. Kaya yun ang mga reasons, ano? Pero Kaya pero hindi lang si Senator Joel, kami lahat dapat mag-attend ng pero Tama. sir, kasi session. ang kasing inaabangan po kasi Mm-mm. yung nung nagsalita si Senator Joel, ito na ba yung hinihintay o siya po Yun. ba yung madadagdag sa kasalukuyan ninyong 12 para po Para maging 13 na. maging 13 na at ma-elect na talaga si Senator Gatchalian bilang Senate President. Correct. Iyon ang hindi ko alam. Ang dapat nakakalam noon si Senator. O sabi pa nga ni Rosel San Pedro pero sa totoo lang, ayokong paniwalain ang sarili ko na totoo yun Ito, sinabi ni Ruel San Pedro, nagsabi na mamatay na sa lindol, ayun, lumindol sa kanila. Pero sa totoo lang, ayokong paniwalain ang sarili ko na ganon. No? Kaya kayong mga DDS, magbago na kayo. Hindi nyo ba napapansin yon? Ang mga wishes ninyo nangyayari sa inyo. Ha? Ang dami-dami nyo ng mga wish na sa inyo bumupunta. Saka sa totoo lang, ako malakas ang paniniwala ko na kapag ka gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo at hindi ka nanloloko ng kapwa mo, pag-iingatan ka kung hindi ka naman mapag-ingatan at talagang lahat naman tayo darating sa katapusan, ikaw na tatanga-tangang DDS, mamamatay ka rin naman, kinalaunan, ako ganun din, tanggapin natin yan. That's life, ano? Wala pong permanente sa mundo. The only permanent sa mundo ay pagbabago, no? At ang tanong, kailan kayo magbabago, mga tangang DDS? Kailan? Kaninang umaga, napaka-hopeful ko na Kasi meron tayong tinapik na DDS na nagbago, tapos papasukan na naman tayo ng mga tatanga-tangang DDS na to. Senator Joel. Mhm. Ano yung kanyang reason, aside from yung sinabi niyang sagradong duty niya yan para mag-attend ng special session. Kasi totoo naman yun, si Senator Cheese, kaya nga siya nag-attend ng session noon, di ba? Mhm. Dahil lalampas na doon sa 3 araw na yung period na inaalaw ng Constitution na mag-session yung bawat kapulungan. Kasi ang bilang, pang-apat na, pag hindi pa siya nagpunta, violation na yun ng Constitution. Pag po So, ba, sir, kailangan, Nako, talot. Ikaw, makmak. Panalo naman team ko. Hindi, wala naman akong kinakampihan doon. Pero gusto ko lamang manalo ang Knicks kasi nandun si Jordan Clarkson. Ganun pa man, sa maisingit ko lang to, sa Spurs naman, meron din namang Phil-Am doon. Pero balik na tayo dito. kailangan magkaroon kami ng session dahil yun na nasa legislative calendar. pag po umattend si Senator Joel at yung iba pang senador, mangangahulugan ho ba ito na tinatanggap na nila yung bagong leadership? Nasa kanila yon. Pero tanggapin man o hindi, si Senate President Pro Temp si Erwin Gatchalian, inelect namin bilang Pro Temp, hindi bilang Senate President. Tama. Kasi tumatalima kami sa provision ng Constitution na 13 ang bilang para makapag-elect. Kaya naka-hold talaga yung election. Despite yung mga numerous legal opinions tulad nung kay retired Senior Associate Justice Carpio na maski doon si Rao pwede na mag-elect. Kami mas ginagalang namin yung Constitution kaysa doon sa opinion ng maski sino. Apo. Pero linawin lang din po natin, Senator Lacson. So ngayon po ba, meron na pong atas ang Malacanang para po sa special session? Para mas malinaw lang po. Wala kami natatanggap na notice. Wala pa po. Una-una, weekend. Pero hindi namin alam kung tatawag o hindi. At kung tatawag, kailan. Yun nga po. Pero meron pong mga pending bills na hinog for o kailangang i-special session. Bukod dun sa commissioner Correct. appointment, sir, meron po. Correct. Oo. Apo. Sabi nga ni Senator Bam, meron siyang, kailangan ma-constitute yung BICAM para ma-BICAM na yung kanya panukalang batas na nakabinbin. So, may mga ganon. So, importante talaga yung special session. At I appreciate and I admire yung attitude ni Senator Joel na
kinoconsider niyang sagradong duty yung pag-attend ng special session. I just hope na yung ibang kasama niya sa block ni Alan Peter Cayetano, ganun din ang attitude sana. Pero May mga chismis pa nga, mga tol. Ito, chismis lang naman lahat ito. Ano? Dito, nililiwanag naman natin kung chismis o talagang katotohanan eh. May mga chismis daw na babaligtad din itong si Senator Bongo. Ewan ko kung totoo. Ano? Parang kahit ako nahihirapan akong paniwalaan ng sarili ko dun sa chismis na yon, mga tol eh. Mas pinaniniwalaan ko na babaligtad si Mark Villar kaysa kay Bongo. Pero lumalakas ngayon ang chismis na si Bongo daw po ay babaligtad dahil parang nakikipagnegosasyon di umano, chismis po ito di umano, na instead na dalhin siya sa Hague, Netherlands, kung lalabas ang warrant of arrest niya, dito na lang siya makasuhan at dito na lang niya harapin yung legal na problema. Which is, somehow, parang pabor talaga yung kay kay Bongo. Kasi bakit? Pag nadala siya sa Hague, Netherlands, mapapalayo talaga siya sa kanyang pamilya. Pag dito sa Pilipinas, kinasuhan siya, still nandito siya sa Pilipinas, pwede siyang madalaw ng kanyang mga pamilya at ng mga kababayan nating sumusuporta sa kanya sa piitan. 'Di ba? At posible 'yan. Pero uulitin ko, chismis lamang 'yan. At ako nga sa parte ko, hindi ako naniniwala na ang senador na si Bongo ay babaligtad para lamang sa kanyang sarili. Tingnan natin, Tingnan natin. Tuloy po tayo rito. wala ho bang hindi po ba nag-reach out si Senator Joel Villanueva sa inyo pong block na at yung po sinasabi na Kasama si Amy, di umano na babaligtad. Parang malabong bumaligtad si Babalina. Parang imposibleng bumaligtad si Babalina, mga tol. oy, lilipat na ako sa inyo kasi napagtanto ko, napag-isip-isipan ko yung mga ganun po Kagaya ba? ni Senator Escudero. Yes. Wala akong personal knowledge. Pati yung kay Senator Chis, nabigla kami ron eh. Nalaman lang namin yon yung 1 o'clock on that particular day, nung Wednesday, na in-inform kami na aatin siya ng session nung araw na yon. So wala nakakaalam sa amin. Ang nag-inform sa amin, si Senator May Mixon. nagtatanong. I-address natin yung mga comment nyo, mga tol. Sabi ni Anita Japon, Top 1, paano lilipat si Bongo? Andyan na ang warrant of arrest niya from ICC. Wala pa pong warrant of arrest mula sa ICC si Bongo. Saka alam po ninyo, option po, no? Option po ng gobyerno kung isusuko o hindi isusuko ang isang may warrant of arrest na national po natin sa ICC. Lalong-lalo na kung ito'y merong kinakaharap na kaso. Kaya nga ang tinitingnan ngayon dyan ng mga nagpapakalat ng chismis na yan ay makakasuhan si Bongo dito. At pag nakasuhan si Bongo, lalabasan ng warrant of arrest. Ano ang mananaig? Ang warrant of arrest ba ng ICC o ang warrant of arrest ng local court po natin? Ngayon, sa ilalim po ng Republic Act 9851, meron pong option doon, may be surrendered. Ang ginamit po doon ay may be surrendered. Kaya nasa gobyerno po natin yan. At tingin ko, walang illegal kung pipiliin ng gobyerno either man sa dalawa. Kung piliin ng gobyernong dalhin si Bongo sa ICC, sa aking pananaw at ordinaryong opinyon, hindi po yun illegal sapagkat nasa batas po. At ganoon din naman kung sakaling piliin ng gobyernong manatili dito si Bongo, kung meron naman siyang kinakaharap na kaso na, hindi rin po yun illegal sapagkat kailangan din namang papanagutin si Bongo kung talaga nga naman siya'y pinagbibintangan partikular na nagsagawa ng plunder sa nakalipas na panahon. Yan naman ay mga chismis lamang, mga tol. Tuloy tayo sa pakikinig po dito kay Senator Lacson. Tubiri, sabi niya, mag-aatin si Chis, ang hindi niya alam kung makikinahok siya doon sa session, sa kung ano yung kanyang position. Pero kami, ina-expect na namin na ang kanya namang parang announcement sa inyo sa media, di ba? Opo. Hindi siya nag-align kay sa block ni Senator Win nor sa block ni Senator Alan. Yan ang sinabi niya, di ba? Opo, yes. Neither with the majority nor with the minority. Mhm. At ginagalang namin siya nag-attend siya, base na rin sa kanyang paliwanag afterwards, na
nag-attend siya dahil sa tingin niya, yun ang kanyang duty. Duty bound siya. Opo, tsaka Sa nga bumoto siya. konstitusyon na pinag-uusapan. Opo, tsaka bumoto siya para sa pag-elect kay Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore, di ba? Yes, correct. Pero it doesn't mean, kasi kinwalify niya. Nagboto siya sa pro temp at saka doon sa Committee on Rules Chairman, pati yung ibang officers like Sergeant at Arms at saka yung Secretary ng Senate. Pero kinwalify niya later na hindi ibig sabihin yun, naka-align na siya sa majority block. Hanggang ngayon, wala pa kaming alam kung talaga bang siya ay part na ng, officially o formally, part na siya ng majority block. I hope he will be part of the majority block. Pero kayo po, Senator Lacson, kapag po natuloy na itong special session nga, Tingin ko mga tol, kung dadaluyan si ito hula ko lang Hula ko lang po ito. Kung dadaluyan si Joel Villanueva, kakampi na yan sa majority. Kasi para saan pa't dumalo ka doon? 'Di ba? Sa bagay, kung sinasabi niyang para magtrabaho, ano ba ang magiging trabaho kung wala ang majority? O 'di ba? Sa bagay, may quorum. Kasi 12 ngayon sa majority, tapos kung sakaling siya lamang ang dadalo, nag-iisa siya sa minority, 13. Ang magiging sunod na tanong, paano kung meron ngayong mag-race ng election for Senate presidency? Pag ang bumoto, 12 lamang, wala pa rin. Kung biglang bumoto ngayon, itong si Joel Villanueva, no? Chismis pa more. Kaya nga chismis Talaga nga naman tong mga tatanga-tangang DDS Pero hindi chismis ang balita na nagsalita na si Joel Villanueva. Uulitin po natin, hindi chismis na nagsalita na si Joel Villanueva at muli ko pong ipapakinig sa inyo ang kanyang sinabi at kayo po ang humusga, mga tatanga-tangang DDS. Be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin. Diba? Di dadalo siya. Alam nga naman chismis yan. Hindi yan chismis. Balita yan. At tanggapin nyo yan. Dadalo na si Joel Villanueva kapag magkaroon ng special session. Again, hindi na yan chismis. Sa ilalim ng ating saligang batas, we will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Nako, Senator Joel Villanueva, sigurado, maya-maya lamang sasabihan ka na ng mga DDS, nakatanggap ka ng malita. Nakatanggap ka ng malita. nga po dyan sa Senado. Hopeful po ba kayo na talagang mapaplansya na itong issue po ng Senate leadership? Sana kasi alam mo napakagulo Napakaraming Huwag kayong aalis mga tol. Sapagkat maya-maya, makikilala nyo yung meron na namang magpapaiyak sa mga DDS.
magagalit na naman ang mga DDS, hindi lamang kay Senator Joel Villanueva. Mayroong isang politiko na bilib ang mga DDS pero magagalit sila pag narinig nila yung sinasabi ng politiko na yon. Huwag kayong aalis ha, abangan nyo yan. Tuloy muna tayong makinig dito kay Senator Ping Lacson. Na apektado, panukalang batas, etc. etc. Pati yung moral ng aming mga kawani. Mabuti nga ngayon medyo na-resolve, maski paano, dahil sumusweldo na sila, dahil ang kinilala na mismo ng buong Senado, ang acting president namin, si Senator Win, di ba? Kaya nga sumusweldo sila dahil nagsuggest pa nga si Senator Alan kung pwedeng co-signatory sila, which is messy. Sa amin, hindi, sinabihin nga namin si acting president Win, wag kang papasok dyan kasi I think, ako personally, sinabi ko sa kanila doon sa aming pagpupulong, desperate move na yan, na para bang nakikisukob na siya para lalo magulo yung sitwasyon sa Senado. Pero sir, so ibig sabihin, pag halimbawa nag-special session, bukod doon sa mga panukalang batas, sa commission on appointments, kailangan din yan, may special session para ma-constitute lahat ng committees at yung mga bicameral conference Yes, committees. Kasi, di ba, kailangan pong elect sa plenary kasi yung mga members. Totoo yun. Pero doon, napakaliwanag. Pag yun pa naman, ginulo pa nila. Kasi sa ngayon, 12 kami, 10 sila. Kasi wala si Senator Bato at hindi rin ma-reach beyond yung coercive jurisdiction o coercive power ng Senate. Yung dalawa, hindi ba? Kaya effectively, 10 lang sila. So pag pinaglaban pa nila, mas mahigit pa yung 10 sa 12, maliwanag din naman sa rules at saka sa Constitution na rin, ano? Sa mga jurisprudence na simple majority ng quorum pwede mag-elect talaga ng mga chairman at saka members ng komite. So, na-imagine At ko lang. yung usapan lang dito, yung yung Senate President lang. O sige, wag na natin patagalin. Kilala nyo ba mga tol kung sino yung magpapaiyak muli sa mga DDS? Tingnan nga natin, hulaan nyo nga kung sino yung politiko na hinahangaan ng mga DDS na magpapaiyak sa kanila sa oras na marinig nila yung sasabihin nito. Mukhang tama yung sinasabi ni Makmak no? Kasi ang tanong na lamang ay kung mapapaiyak ni Magalong ang mga DDS. Pero definitely, tama, si Magalong ang tinutukoy po natin dito. Kasi alam niyo mga tol, sinasabi ng mga DDS, si Bato de la Rosa walang kasalanan. Hindi siya pwedeng dalhin sa Hague, Netherlands. Ano ba sinabi ngayon ni Benji Magalong? Nakatanggap na rin siguro ng maleta si Benji Magalong. Si Mayor Magalong, baka nakatanggap na ng maleta kasi hindi pabor sa naratibo ng mga DDS yung sagot sa tanong sa kanya Ayon ito, sa atin si Senator Bato de la Rosa. Anong advice mo sa kanya, Mayor Magalong? Surrender or continue hiding? Ayan na. Naalala ko tuloy sinabi ni Senator Lacron. Hindi siya very straightforward siya na sabi. Hindi magugustuhan ito ng mga DDS kasi parang kinikilala ngayon ng isang DDS na dapat dalhin si Bato de la Rosa sa Hague, Netherlands. Ayaw na mga DDS yun. Di ba? Ang tanong, mga DDS, dalawa na ba ang nakatanggap ng malita? Si Joel Villanueva, nakatanggap na rin ba ng malita? At si Mayor Benji Magalong, nakatanggap na rin ba ng malita? Kasi ganito po yung kanyang sagot. Sabi niyo, wala siyang moral ascendancy. Kasi nga talagang nagtago din siya. No? Pero isa lang ang gusto kong sabihin kay Senator Bato. This is the right time for you to show leadership. And ito ngayon ang panahon para ipakita mo yung pagiging pinuno mo, Bato de la Rosa. Tama kaya yung pagkakatranslate ko sa Tagalog? This is the right time to show your leadership, Bato de la Rosa. take ownership over your, over what you did. Take ownership over what you did. Akuin mo kung ano man yung nagawa mo. Panagutan mo. Di magugustuhan ito ng mga DDS, Mayor Magalong. Sigurado, maya-maya lamang, Mayor Magalong, sasabihan ka na nila, nakatanggap ka na ng malita. Malita. Pero,
tayo naman, ako di ako naniniwalang nakatanggap ng maleta itong si Mayor Benji Magalong. Pero ang mga DDS malamang sa malamang, tatawagin na nila yan, tumanggap ng malita. No? Hindi ko naman sinasabi na mali yung ginawa mo. Kailangan harapin mo lang. At kaya mo namang ipagtanggol yung kaso mo eh. Ayaw nila niyan, Mayor Magalong, kasi hindi nga nila kinikilala ang ICC. Magagalit sa iyo ang mga DDS niyan. Mayor Magalong, inisip mo ba bago mo sagutin yung tanong na yan? Kinonsidera mo ba ang nararamdaman ng mga DDS? Dahil sa sinasabi mo na yan, para mo na rin inaamin na merong jurisdiction ang ICC kay Senator Bato de la Rosa. Ayaw na ayaw yan ng mga DDS. Tingnan nyo, nagkakaisa tayo, di ba? Si Mayor Magalong, ayon sa mga DDS, nakatanggap na ng malita. Si Joel Villanueva, ayon sa mga DDS, nakatanggap na rin ng malita. Alam mo, it's about time na makita nila na as a leader, you're responsible enough to face the consequences. Di ba? Pero siyempre, kanya-kanya rin yan na pananaw. As a leader, you are responsible enough to face the consequences of your action. Tingnan natin. Ay, nako, talaga nga naman. Ito pa. Ito, sigurado akong pinapaiyak nito yung mga DDS. Sige, hula-hula tayo mga tol. Sino naman yung susunod? Kung si Joel Villanueva posibleng magpaiyak sa mga DDS sa mga susunod na araw, si Mayor Magalong matapos niyang sabihin ang mga katagang ito, baka paiyakin niya na rin ang mga DDS. Etong ikatlo na pag-uusapan natin mga tol, ito talaga nagpapaiyak na ng mga DDS. Sino siya? Tingnan natin, hula-hula. May nakakuha ka agad ng tamang sagot eh. Napaka-buskill mo naman eh. Hindi, anong tawag doon? Hindi pala buskill kasi ang buskill ito yung mga KJ, yung killjoy, di ba? Buskill, killjoy, hindi. Naunahan lang kagad tayo ng tamang sagot eh, no? Si Attorney Claire. Si Attorney Claire nasa Russia ngayon. Di ba? At ito talaga laging pinapaiyak nito ang mga DDS, no? Kaya nga galit na galit sila kay Yusek Claire eh. Ito, may banat si Yusek Claire kasi sa pinupuo ng mga DDS na si Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin itong balita mga tol. May panibagong tirada si Palace Press Officer Yusek Claire Castro matapos ang pagtanggi umano ni VP Sara sa tangkang people power ng ilang retired military officers. Tila nawawala raw sa wisyo ang bise kapag wala nag-script sa harap ng camera. Kung may walang hiyamang tinutukoy si Vice President Sara Duterte, ito ay hindi ang Pangulo, kundi ang mismong pamilya ni VP Sara ayon sa Malacanang. Muling sinagot ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog ang tirada ng bise na bilang constitutional successor, wala raw sa kamay niya ang panimula ng isang revolusyon laban sa administrasyon dahil wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means. No? Wala sa iyong mga kamay. Nasa mga alipores mo naman. Madali kasing sabihin na wala kang alam eh. Pero iba yung ikinikilos ng mga alipores mo eh. Overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Bago natin ipagpatuloy ang pakikinig sa balita, ipaalala ko lamang sa inyo na noong July 19, 2025, sinabi niya sa Netherlands, sa harapan ng mga supporters nila, nais nilang maalis sa pwesto si Bongbong Marcos. Anong ibig sabihin nun? Ikaw mismo nagsabi. Kung nais mong maalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, ikaw yung unang-unang makikinabang. Di ba? Napakasinungaling talaga nitong si Sara Duterte. Anong tugon dyan ni Yusek Claire? buwalta ni Castro bukod sa walang modo, nawawala raw sa wisyo ang vice-presidente kapag wala ng script sa harap ng kamera. That word from the vice president.
sabi sa inyo mga clear, pag walang script ito, lumalabas ang tunay na ugali. Nagme-meltdown. Bastos at walang galang kung ituring ng tagapagsalita ng palasyo o vice-presidente. Pinuna rin ni Castro ang Independence Day speech ni VP Sara kung saan sinabi nitong hindi lang sa dayuhan nakikitil ang kalayaan ng isang bansa, kundi sa mga lider na ginagawang pribadong negosyo ang serbisyo publiko. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. Grabe, no? Abogada yung nagbabasa mga tol, tapos gusto ng mga DDS maging pangulo. May nag-comment, Top 1, may post si Thinking Pinoy 2.0. Tinamaan sa post niya, parang si Sara ang pinapatamaan niya. Actually, nakapalo ako dito sa Thinking Pinoy 2.0 eh. Pero mukhang hindi naman si Thinking Pinoy ang nasa likod ng page na ito mga tol. No? Ito yung tinutukoy mong post eh. Sabi dito, huwag po tayong masyadong magmalinis. Nasabihan natin ang isang tao ng walang hiya. Kung ikaw mismo ay walang modo, Charlotte. O, di ba? Ito po ay Thinking Pinoy 2.0. No? Pero sa aking pakiwari, hindi talaga si Thinking Pinoy ang nasa likod nito. Kahit ang nakalagay sa cover ay si RJ Nieto. No? Tingin ko lang. Kasi kung titingnan po ninyo, yung level ng pag-share nito ng mga information, hindi po ganito ang personality ni Thinking Pinoy. Anyway, salamat pa rin dyan sa inyong komento. Balik tayo. Ito na. No? Ito, pinaka-latest na vlog ni Yuse Clear. O kung meron man, isa po ito sa mga latest niyang vlog. Dito naman, patungkol ito sa paghahangad nitong si Senator Jinggoy Estrada na maging Senator Judges pa rin. Pakinggan natin ang reaksyon ni Yuse Clear tungkol dyan at reaksyonan din natin. By the way, baka hindi rin pala tayo masyadong magtagal sa live stream, pero nagpapasalamat ako, ang daming manonood natin, umabot ng 7,000 ano, kasi susunduin po namin yung mga aso ko, no, ang dami. Alam niyo, parang daig ko pa merong sariling anak na maliit eh. Ang laki ng gastos dito sa mga aso na ito. Ito sila oh. O yan oh. Dinala ko sila sa vet, no? Si Mamba, ang ganda ng balahibo, kaso lang nagmating siya, kaya kakalbuhin na siya. Tapos si Luna, kakalbuhin din. Kasi nagmating, napapabayaan kasi di namin nasusuklay. Dapat pala, araw-araw sinusuklay sila. Si Ian, paliliguan lang. O, di ba? Ang gaganda ba ng mga maliliit naming aso? O yan ha, kaya maya-maya, susunduin ko na yan sa vet. Tapos, aalis kasi kami ng kapatid ko. Manonood kami ng championship naman ng Hinebra sa Araneta Coliseum. Salamat, merong nag-send ng super ng star sa atin. Bihirang-bihira ako makareceive sa Facebook. Maraming salamat, Encar, sa inyong star. O kaya bago tayo maghiwa-hiwalay, syempre, bago yung mga activity na yan, daanan muna natin ito. Yung vlog ni Yuse Clear. Kasi, ito si Senator Jinggoy Estrada. Gusto niya humirit na dapat hindi siya pigilan na mag-participate, di ba? Especially sa impeachment. So, hinihirit niya, of course, online session to. Diba? Or virtual, Zoom. That. So, pakinggan natin mga kaya. Tignan natin. Kasi, pinutulan to itong klase ng session na nire-request sa Jinggoy. Tinutulan na to. Tutol dito. Dati na rin niya tinutulan dito. Sige, let's go. Pakinggan lang natin to. Para may context na tayo. And existing laws. As Senator Jinggoy Estrada is pushing back against claims that he can no longer participate as a senator judge in the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte.
Nako, ikaw na lang Regina Edusman naniniwala sa mga sinasabi mo, no? Si Rodrigo Duterte nga, hindi na natin tatapusin itong vlog ni Yusek Claire. Alam nyo naman kung ano na marahil ang napag-usapan diyan. At puntuhan na lang natin itong sinasabing kasinungalingan ng isang DDS. Si Rodrigo Duterte nagpahamak sa Pilipinas eh. Siya ang nagbaon sa pagkakautang sa Pilipinas. Dahil kay Rodrigo Duterte, libo-libong mga Pilipino ang namatay. Dahil kay Rodrigo Duterte, naging talamak ang illegal na droga, taliwas sa kine-claim niya na wala na ang illegal na droga o nangaunti ito. No? Isang malaking kasinungalingan ang ipinakita ni Rodrigo Duterte sa harapan ng publiko. Dahil kay Rodrigo Duterte, naging talamak ang flood control project anomalies. Sa panahon niya, nagsimula yan. No? Kaya, wag mo na kaming linlangin. Kung gusto mong paniwalaan ang mga sinasabi mo, wag mo nang idamay ang mga matatalinong Pilipino. Tama na kayo na lamang mga DDS. Kung gusto nyo paniwalaan ang katangahan ninyo, magpatuloy kayo, magpakarami kayo kung gusto ninyo, pero wag nyo nang idamay ang mga matitinong tao. Hinebra tayo! Ha? Hinebra! Hinebra! Sana mag-champion mamaya. Maraming salamat. I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa topic na ating pinag-uusapan mga tol. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.